isang patunay na talagang yung mga DD shit mga kababayan talagang utu-uto at madaling utuin. Kasi tingnan nyo ang nakalagay po dito, OMG. Hala, welcome back Tatay Digong, nakabalik na Jod ang kusgan na to na tatay. Yan yung sabi mga kababayan na nakalabas na daw at nakabalik na ng Pilipinas etong si Digong. Pero ang nilalaman ng video, panoorin nyo. Siguro tanggalin ko na lang yung sounds para hindi tayo maka-copyright. In this administration. Ayan. Hala, totoo kaya ito na nakabalik na ang ating dating Pangulo na si President Duterte? I wonder what is going on because there are a ton ang video na yan, napakatagal na niyan. of people here, even on the top floor. It's like they're all waiting for some kind of celebrity. Look, it's a question mark. Ayan. Pinapalabas nila dito sa bidyong ito na nakalabas na etong si Duterte sa Dahig, Netherlands at nakabalik na daw po ng Pilipinas mga kababayan. So ito pong bidyong ito ay napakatagal na po nito. Sobrang tagal na po ng video na ito at ginagamit ngayon ng mga taga-suporta ni Sara Duterte para palabasin sa taong bayan na nakalabas na ito pong si dating Pangulong Duterte. So ngayon, nagtataka tayo nung una kung bakit nagpapakalat ng ganitong klaseng ka-fake newsan itong mga Duterte. Dahil pala mga kababayan, may lumabas na balita na ito pong si Duterte posibleng pagkalooban daw di umano ng interim release at may bansa na daw po na handang tumanggap kay Duterte kung sakali na makalaya po ito pansamantala. So sabi po dito mga kababayan sa Abante TNT, tunay na tablodista, bansang tatanggap kay Digong, malapit lang sa dahig ayon po sa abogado. So ito yung katotohanan dyan. Gusto ko lang iparealize, ipaintindi sa mga kababayan Pilipino po natin na kahit ipagpalagay natin, mapagbigyan na mapagkalooban ng interim release etong si dating Pangulong Duterte, hindi po siya pwedeng bumalik ng Pilipinas. Meron lamang po siya mga kababayan, maitatalaga ang ICC na bansa kung saan siya pwedeng kung saan niya pwedeng nasapin yung kanyang pansamantalang kalayaan. Pero yung sinasabi ng mga DD-shit na babalik ng Pilipinas, hindi po totoo yan. At wala pong katotohanan yan mga kababayan. Ano po? So ngayon sabi dito sa Bangladesh baka o sa China. Yan yung sabi ng isang supporter ni Kuya Orlando Manuel. Ano po? So sabi dito mga kababayan, kung pahihintulutan ng International Criminal Court ICC ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang bansang malapit lang sa dahig, Netherlands ang maaaring tumanggap sa kanya. Eto daw, ayon kay ICC accredited lawyer Joel Ruiz Butuyan, nitong linggo, kailangan na ang bansang tatanggap kay Duterte ay miyembro ng ICC at kasunod ng mga tuntunin nito. Ang aking suspicious, yung mga country na karatig lang, adjacent or shares a border with the Netherlands, yung pwedeng mag-agree na i-host etong si Duterte ani ni Butuyan. Kailangan member ang country ng ICC. Ang mag-a-agree na mag-host sa kanya, kailangang sumunod sa mga utos ng ICC, dagdag pa niya. Kasunod pa ng paghiling ng kampo ni Duterte na pansamantala siyang mapalaya patungo sa hindi pinangalanang bansa na umanay pumayag na kumupkop sa kanya. Ayon sa abogado nitong si Nicholas Koopman, ang lumalabas na mga prosecutors will agree only in the condition they specified are met. Hindi pa sila nag-a-agree. Paliwanag naman ni Butuyan. So ngayon mga kababayan, ito pong binibitawan ni Koopman na mga salita doon sa mga DD-shit na kayo siya mapapagbigyan ng interim release, makakalaya etong si Duterte. Yan po mga kababayan ay pagpapaasa sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kasi isipin nyo yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ay naniniwala na ito pong si Digong kapag ka napagkalooban ng interim release ay makakabalik ng Pilipinas. Wala pong katotohanan yan. Ngayon pa lang yung inyong mga paniniwala binabali ko na. Kasi nga mga kababayan, kung marunong lang sanang umintindi, yung mga taga-suporta ni Digong hindi sana kayo mabibiktima ng fake news ng mismong mga kasamahan po ninyo. Tingnan nyo mga kababayan isipin nyo mabuti. Maliwanag naman po yung sinasabi dito ni Atty. Butuyan na kung sakaling mapagkalooban ng interim release etong si dating Pangulong Duterte,
yun po mga bansang pwedeng pagdalhan kay dating Pangulong Duterte or pwedeng kumupkup kay Digong, dapat mga miyembro ng ICC, mga kababayan, at mga karatig lang din ng The Hague, Netherlands. Ibig sabihin, dapat malapit lamang po sa The Hague at hindi po yun ang Pilipinas, mga kababayan. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo, mga kababayan, dito. Hindi, pagpatuloy muna natin basahin ito. Sabi pa dito, mga kababayan, ang lumalabas, the prosecutors will agree only if the condition they specified are met. Hindi pa sila nag-a-agree, paliwanag pa ni Butuyan. Kailangan umano sa mga kondisyon or kabilang umano sa mga kondisyon ang hindi pakikipag-ugnayan ni Duterte sa kahit na sino man maliban sa kanyang pamilya at pagbabawal sa paggamit ng internet at cellphone. Matatandang nahaharap si Duterte sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, campaign sa ilalim ng kanyang administrasyon, at nakatakda naman ang confirmation of charge hearing nito sa Setyembre 23, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo ang mga kondisyones ng ICC para sa interim release ni Duterte kung sakasakali, ay yung bawal siyang gumamit ng internet, mga kababayan. Pwede siya doon sa bansa, nakaratig ng The Hague, pero bawal siyang gumamit ng internet. Para pa rin po siyang nakakulong sa lagay na yan, mga kababayan. Ano po? So ngayon, pakinggan po natin, mga kababayan, etong pangako ni Duterte, makalaya lamang po. Eto maliwanag, mga kababayan, ha. Eto pong si Duterte, ayon daw po dito kay Duterte, nangangako daw po siya na hindi manunungkulan kung papayagan daw po ang interim release, mga kababayan, or payagan lamang daw po yung interim release or pansamantalang kalayaan lamang daw po niya. So ngayon, ito i-play po natin. Pero ano po yung tingin ninyo dito sa inilatag na grounds ni na Attorney Kaufman para mabigyan ng interim release itong si... Pero ito, mga kababayan, yung interim release ni Duterte or pansamantalang kalayaan niya, malabo pa po yan. Magaling yung maliwanag, mga kababayan, ha? Malabo pa po yan sa sabaw ng pusit. Hindi natin alam kung pagkakalooban ba ng ICC si Digong ng pansamantalang kalayaan. Pero tingin ko dyan, mga kababayan, mukhang malabo na. Ano po ngayon? Ito i-play po natin. FPRRD, kasama na dyan yung hindi daw siya flight risk, 80 years old na daw siya for humanitarian reasons, and magpa-participate daw siya sigurado doon sa proceedings. Ano pong tingin ninyo dito? Ito ay standardized claims. Actually, unahin ko yung flight risk, will not continue or will not commit crimes, etc. I will not hold office. May ganun siya eh. Inaaral pa namin yung phrase na ngayon, will not hold office or perform any public, will not talk to media. Kasi ibig sabihin ba nun, okay lang sa kanya na hindi mo... Mga pangako ni Duterte, mga kababayan, doon sa kanyang pag-a-apply ng interim release ay unang-una, yung ibang mga pangako niya, kabilang yung hindi niya panunungkulan, payagan lang siya makalaya, hindi pakikipag-usap sa media, palayain lamang siya. Yan yung mga ilan sa mga pangako ni dating Pangulong Duterte, makalaya lamang. Mag-serve as Davao Mayor. Itong mga rason na ito ay kind of, hindi naman pro forma, no? Pero ito yung mga dahilan noon para pigilan or hindi i-grant ang interim release ng mga suspect noon. Kaya kumbaga hinit na niya, unahan ko na kayo Yung actual grounds kumbaga ng bakit siya nangihingi na makalaya ay largely redacted. Ang sabi niya ay because he's old, comma, blank, 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 and blank. Naku, kaya sabi namin, hindi na natin alam yung iba. Pero kung sasabihin niya, iunahan na rin namin, kung ang sasabihin niya ay medical reasons, at isa doon, ang naalala ko lang na lagi nilang sinasabi ay diabetic siya, di ba? Diabetic si Duterte, di umano, di ba yun yung sinasabi na kailangan may doktor. These are, if ever, the known medical conditions of Duterte, we think, could very well be managed inside the facility. Yung ICC detention facility is well equipped to assist him dun sa, lalo na. Kasi pag ang pinag-uusapan naman, medical ni Digong, mga kababayan, alam naman po natin na yung ICC ay may mga magagaling na doktor. Gaya nga nung ipinakita ko sa inyo noon,
na maganda ang pagtrato kay dating Pangulong Duterte. Yung video mga kababayan ng isang influencer na may kaibigan sa Dahig Netherlands at sinasabi na kapag kang isang tao ay nakakulong doon, maganda yung mga pagtrato, alaga sa mga pagkain, and then yung mga kinakain ay mga masusustansyang pagkain mga kababayan, yung gamot, nakatutok din yung mga doktor doon. Kumbaga, napakasarap nga ng buhay ni dating Pangulong Duterte doon po sa Dahig Netherlands mga kababayan. So ngayon, kung ang idadahilan naman po nila yung karamdaman ni Digong, alam naman po natin na may isasagot po dyan ng ICC kasi nga meron po silang sariling doktor na mga magagaling. To assist anybody actually on common or foreseeable na mga diseases or conditions. Pero yung sinasabi po niya na will not continue to commit crimes, ano po ang tingin niyo doon at yung pagiging flight risk? So, proforma yan kasi nga, unahan na niya, ano ba dun sa mga iba na hindi pinayagan or ano na yung standards na sinabi ng ICC. And it's all just words. We have had a bad experience with Duterte's words. One, natutupad. Kasi, di ba, sa isang banda sabi niya, kill, kill, kill. At maraming ang namatay. Pero sa kabilang banda, hindi ako tatakbo. Mag-jet ski ako, and so forth. Hindi niya sinusunod ang kanyang sinabi. Kaya, for someone who has a sketchy track record. At saka ang isa pa dyan, na siguro naman alam din ang International Criminal Court na si Duterte, may mga salita na hindi po talaga niya pinaninindigan. Ibig sabihin, may mga salita si Duterte na paiba-iba yung kanya mga sinasabi. Katulad na lamang mga kababayan, kung matatandaan nyo, nung tinawag niyang bangag si PBBM pero kalaunan, binawi niya. Pwede kasing tingnan nyo ng ICC na hindi talaga concern etong si Duterte sa mga inilatag niya mga kababayan na paraan para mapagbigyan or mga dahilan para pagbigyan ng interim release. Kaya nga yung interim release ni dating Pangulong Duterte, kung ako ang tatanungin nyo para sa akin, in my personal opinion, mukhang malabo na or mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit mga kababayan. Record as to his promises and his words. Kaya nga, hindi marunong tumupad. We rely on these statements. Pero nakikita po ba ninyo na meron pa rin ganong kalawak na impluwensya ang dating Pangulo para hindi para hindi masunod yung pinapangako niya na will not continue to commit crimes, maging flight risk? Oo, kakaiba nga yun yung pagkakabanggit niya na hindi na siya powerful ngayon. Lokohin mong lelang mo. Parang yung mga biktima nga mismo, sinasabi nila, saan banda hindi siya powerful? Kaya nga. Ang anak niya ay vice president at kahit sabihin na natin impeached vice president, still sits in power and is entitled to all the benefits, all the authority of the position. Hindi pa siya nakukonsider na convicted or pinapaalis doon sa kapangyarihan. Mayor siya mismo ng Davao. Kaya nga. Inelect ng kanyang mga kabayan doon sa Davao City, and he enjoys to an extent great political support. And it's not only him and his family, parang 5 ba o 6 sa kanila. Doon pa lang mga kababayan, alam na ng International Criminal Court na nagsisinungaling si Duterte sa mga inilalatag niya mga kababayan na mga dahilan at kondisyones. Kasi biruin nyo, yung sinasabi niya na hindi na siya powerful, talagang isang malaking kasinungalingan po yan. Bakit? Dahil alam naman po natin na si dating Pangulong Duterte ay mayor, nanalong mayor ng Davao City. Ang isa pa dyan mga kababayan, alam din naman natin na Vice President si Sara, congressman yung anak ni Digong, yung kapatid ni Sara, at Vice Mayor yung isa pang kapatid ni Sara. So ngayon, powerful, makapangyarihan pa rin ito pong si dating Pangulong Duterte. Powerful pa rin po siya mga kababayan. Kasi nungalingan lamang yung kanyang mga sinasabi. Uupo sa susunod na term sa June 30. Ito pa, may yung mga kakampi pa niya, marami pa rin yan. Senators who are openly supporting him, and ito yung curious, might probably be involved in the investigation or case in the ICC, have been elected as number 1 and number 2. Kaya parang saan banda hindi powerful itong taong ito. Dadagdagan pa namin ng layer ng, 'di ba, kapangyarihan at kayamanan. Hindi ko masasabi din na mahirap sila at sa maraming paratang na milyon-milyon, daang milyon ang tinatanggap. Di umano, kabahagi din nung lagay ba ng mga drug lord at dun sa drug trade and drug smuggling na natanggap ng Duterte family. Naku, hindi namin masasabing powerless ang pamilyang ito. Kaya nga.
O di ba tama naman yung tama naman yung sinasabi dito ni Atty. Conti. Biruin niyo mga kababayan na kung gaano kadesperado etong si dating Pangulong Duterte. Nangako siya na palayain lamang siya mga kababayan, bigyan lamang siya ng interim release. Hindi na daw po siya uupong mayor ng Davao City mga kababayan. At hindi na daw po siya magkukomit na mga crime, hindi na daw po siya powerful. Yun yung mga pinagsasasabi niya mga kababayan. Di ba yung mga ganyang galawang desperado na yan. So ibig sabihin, eto talagang si dating Pangulong Duterte, talagang desperado ng makalaya. Baka hindi na kaya mga kababayan yung matagal na pagkakakulong dyan po sa The Hague, Netherlands. Ang isa pa dyan mga kababayan, alam naman po natin na yung kanyang mga kaalyado gagawin ng lahat makalabas lamang po etong si Duterte. Kaya nasa sa International Criminal Court pa rin mga kababayan ang desisyon kung pagkakalooban nila ng interim release etong si dating Pangulong Duterte. Pero para sa akin mga kababayan, mukhang malabo na po yan. Ano po, baka mga kababayan hanggang Setyembre na si Duterte dyan po sa The Hague, Netherlands, at hanggat hindi natatapos yung kanyang kaso dyan, magpapatuloy pa rin po siya na nakakulong dyan po sa The Hague. Ano po mga kababayan? So kayo, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil daw po sa pangako at mga inilatag ni Duterte na pakiusap mga kababayan at mga dahilan para lamang po pagkalooban ng pangsamantalang kalayaan.